Lahat nga po tayo sumigaw ng malakas na praise the Lord. Ready? Go! Praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Ngayon pa lang, na-revive na kayo eh. Feel ko, revive na ako, baba na ako. Praise the Lord. Glory to God talaga. Kaya bibilisan na lang po natin in 20 minutes. Tatapusin na natin. Kasi, praise God, no, binigay na ng Diyos. Now, dahil sa naranasan natin, no, simula pa lang yun, ito pa yung laman ng revival. Marami pa tayong malalaman. Sino nga po dito tasang kami na nais na ma-revive? Diyan po ba yung word na revive? Yung mga dinala sa ospital, almost 50-50, no? Ang buhay o 30 na lang ang buhay. No? Pagdating doon sa ospital, tama po ba? May mga halos patay na. Hindi na humihinga. Ni-revive. Ano ni-revive? No, pinulsuhan, anong tawag doon? CPR, yung iba pinupukpok na yung dibdib. No, talagang para lang ma-revive. Amen? Sino po dito halos mamamatay na sa problema? Sino dito halos lupasay na? Sino dito halos gumagapang na? Sino dito halos gusto nang tumalikod? Sino dito halos, yes, teacher, sino dito halos sabi niya, ayoko na nga. Lord, suko na ako. Yung number 1. Nasa tuwing ako ay dadaan sa mga daming intindihin, no, sa school. Kapag may problema, palagi ang word natin, ayoko na, Lord. Tama po ba? Mahina. Nangihina ka ba? Tsura. Masaya pa eh. Hindi halata. Nakangiti. Pero samdamakmak. Ang problema, gabundok ang problema, di po ba? Pero pag tinignan mo naman, abay, nakangiti pa. Yung pala nakaganyan na, oh. Naka-laminate na. Ayaw ipakita. Pero hindi masama na malaman ng mga kapatid mo na nanglulupay-pay ka. Amen? Tao ka. You're not a robot. Tao tayo eh. Now, ang palawagan po dito, sabi, a call. Everybody, come on. Basahin natin. Ready, go. Na malakas. One more time. A call. Tawag. Hello. Matawag na. Sino? Tumatawag ang Diyos. Na? A call for revival. Tumatawag ang Diyos ng mga tao para i-revive. Na, yung halos naghihingalo na. Hindi naman tatawagin ng Diyos sa revival ang isang taong malakas na nagpapatuloy matatag. Pero sabi ko nga kanina, walang taong hindi dumaranas ng mga problema, pagsubok sa buhay. Ang galing mo naman. Buhay ka pa, no? Nandito ka pa sa earth. No? Dalang alam kong wala nang problema dumadanas, wala na, 6 feet below na. Ibig sabihin, mapayapa na siya, ala na dito sa mundong ito. But God said, God is calling for a revival. For revival. Saan? Sino? At ano? Ano ba yung mga bagay na yun na dapat ma-revive? Now, konting lang po, no? Yung definition na akin nakuha. Sabi po dito, revival is to, another word for revival is re-establishment. Say it again. Re-establishment. No? Re means meron ng dati, tama po ba, na na-establish at ini-establish pa ulit ng Panginoon. Tama po ba? Okay, another word is, sabi po dito,
something from origin, yun daw po yan. And then, re-establishment is bago. May bagong ginagawa. Sabihin nga po natin, may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Next. Revival, another word or meaning is improvement. Say it again, improvement. Parang mahina, improvement. Yan. From worse to better. Tama po ba? So, ibig sabihin, ang revival, namatay na, nanghina na, ibinangon ka, pero dapat mas maganda, mas matibay, mas matatag. Improvement, improving or being improved better than something else. Mas mainam, mas maganda kaysa nung dati. Hello? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Now, another is advance. Say it again, advance. Yan, ibig sabihin, abante ka. No, medyo looking forward. No, medyo may pagka-aggressive. Gusto kong mangyari, gusto kong makita yung, gusto kong ma-experience, gusto kong maganap sa buhay ko to. So, yun po yung mga words na pwede at gusto, sabi na, cause to make progress o a development or improvement saan? Sa buhay natin. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Now, sino ba? Kaya ang question, sino ba ang dapat ma-revive? Tignan nyo nga po ang katabi nyo. Tignan nyo po. Natawa no? Mukha po bang? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, hindi pang physical na mukha Baka mamaya kaya kayo natawa, yung itsura, hindi po yan ang usapan doon Now, sino? Number one, every one of us. No? Sabi doon sa introduction, for us to experience a new passion, a new fire. Wow. Nag-uumalab, nag-aapoy. New strength. Kasi nga, nalupaypay ka, nawala na. I-revive ka, yung mga namatay, binubuhay. No? A new blessing sa buhay natin. No? Outpouring of the Spirit, of power of the Spirit. A new level of joy in our service. Hello? Parang wala pa ata yung iba dito. No? Revival, joy sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, relationship with God. Yun ang gustong-gusto ng Diyos na ma-restore. Number one is our relationship to God. Because, ay nako, walang mangyayari sa lahat ng yan. Walang mangyayari sa lahat, yung passion, yung love, yung blessing, walang mangyayari dyan. Kung wala ang pagre-restore ng yung relasyon or relationship with God, in our participation in the expression of His kingdom, serving the Lord. You cannot serve God kung kung hindi na-restore ang relationship mo. Tama po ba? Tama po ba? Even with your family, paano mare-restore ang joy sa loob ng family? Paano mare-restore ang blessing, ang financial, kung warak at sira ang relasyon ng pamilya? Tama po ba? Tama po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, so sino? Doon sa Luke or Isaiah 61:7, kung mababasa po natin, no, sabi, every one of us, bakit kaya? Every one of us. Bumangon ka Jerusalem at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh, maaabot ng kadiliman o mababalot ng kadiliman ng buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh, mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Hello? Sinong ginigising ng Diyos? Amen. Sinong tinatawag ng Diyos? Ang sabi dito sa binasa natin, kayong mga nauuhaw. No? No? Sabi doon, nauuhaw. No? Ano pa? Yung mga nasa kadiliman. Sino pa? Ang mga taong mga nanghihina. Nandun sa kadiliman, nandun sa buhay na hindi makatwiran, buhay na tiwali, no? Na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi doon, liliwanagan ka ng Diyos. Ikaw ba'y nasa gitna ngayon ng yung hirap ng buhay mo ngayon?
O maaring sabihin natin, isa ka dun sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? At sabi mo, gusto ko nang bumalik sa Diyos, gusto ko nang mapalaya. Kapatid, kaya kang liwanagan ng Diyos saan mang sulok ng mundo na naroon ka. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po ang sabi doon, ang hinahanap ng Diyos ay ang mga taong nauuhaw sa Kanya. No? Maraming tao sa mundong ito, ang hinahanap ay ang mga bagay na pang-temporal or temporary lamang. Mga bagay na para lamang dito sa mundong ito. What does the Bible says in Mark chapter 8? What does it profit a man? No? To gain the whole world and yet profit his own soul. Mga tao sa mundo, gusto niyang may magkaroon ng sariling bahay, malaking bahay, may kotse, may ganito. Lahat na ginusto. Lahat ng mga nasa kapitbahay niya, gusto niya may ganon. Pero pangsamantala, lahat niyan ay may pwedeng mawala, pwedeng masira, amen, manakaw. Amen po ba? Pero ang isang bagay na sinasabi ng Diyos na kailanman ay hindi mawawala sa iyo, no other than Jesus. Amen? Ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Diyos. Aanin mo ang mga bagay sa mundong ito kung ito naman ikakapahamak na nag-iisa mong kaluluwa. Pahamak, ipapahamak ka sa impyerno. Amen? Pero ang dayos ng Diyos, magkaroon ka ng desire sa puso. Ano sabi ni David sa Psalms 41, 42, 1 and 2? One thing I desire, O Lord. What dinidesire niya? That I may dwell in the house of the Lord. Kapatid, ilan ba yung dinidesire mo? Sige po. Ilan ang dinidesire mo? Marami, tama po ba? Ganito ang tao Ang daming dinidesire. But David is very wise. Ang sabi niya, one thing I desire, Lord, ang aking minimithi, ang aking ginugusto lamang ay iisa, that I may dwell in the house of the Lord, manatili tumira sa presensya ng Diyos. Hindi one time, hindi 1 hour, hindi 30 minutes, but buong buhay ko that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life habang buhay ako. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Naintindihan po ba natin yon? Ganon din po ba tayo? All the days of my life, habang buhay ang gusto ko ay manatili ako sa presensya ng Diyos. At yun ang pinili mo, kailanman ay hindi mawawala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Number 2, next, sabi doon, every one of us na dapat ma-revive, John chapter 7, 37 to 38, no? Anong sabi po doon? Sa kahuli, sabay-sabay nga po nating basahin, mga kapatid. Come on, let us read together. Go! Amen. Everyone na nauuhaw. Sino man ang nauuhaw sa Diyos, taas nga po ang kamay ng mga nauuhaw. Nayos niyo ba ang Diyos? Mapalad ka, tinawag ka ng Diyos. Ang sabi niya, tinatawag ng Diyos para i-revive. Number 1, ang mga taong nauuhaw ay lumapit sa Kanya. Sino pa? Lahat ng mga nananalig sa Kanya ay uminom sapagkat sinasabi na kasulatan, mula sa puso na nang nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig ng nagbibigay buhay. Rivers of life. Hello? Rivers of life. Nakakita po kayo ng rapid river. Yung talagang ting bagyo na lang, na? Yan na lang. Alam kong alam natin yan. Common na sa Pilipinas. Kita nyo yung baha, rumaragasa. Grabe. Yung binibigay ng Diyos na buhay, dadaloy ang rivers of life, kailanman hindi mawawala to.
sa buhay ng taong talagang nauuhaw. Amen? Bibigyan lamang ng Diyos ang mga taong nauuhaw. Pag hindi ka uhaw, anong gagawin mo? Iinom ka ba? Hindi. Kakain ka. Kasi gutom ka, hindi ka uhaw. Pero pag uhaw ka, anong inumin mo, Aldrin? Tubig. Patak lang. Isang galon. Bakit? Uhaw, nauhaw si Brother Aldrin sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen po ba? Ganun ang nais ng Diyos. Every one of us na nauuhaw sa Diyos ay tinatawag niyang lumapit sa Kanya. Nananalig sa Kanya, lumapit sa Kanya. Bibigyan ka ng Diyos ng rivers of life. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Amen po ba? You are called for revival. Hallelujah. Sino ang nais ng tunay na revival? Itaas ang kamay. Amen. Revival comes kapag ang puso mo'y nauuhaw. Number 1 na requirements. Ito na po. No? May mga kaparaanan o nais mo ngang ma-revive pero may number 1. Number 1, an open heart. Say it again, open heart. Sabihin natin, basahin natin. Ready, go. Open heart, an open heart. Basahin nga po natin. Please, go. Amen. No, open heart, parang inopera. Pag inopera po yung isang puso na may, ano pa ba yun? Ang tawag doon? May bara. Ano ba tinatanggal lahat? Abdo, bituka, liver. Diba? Parang ibang operasyon ata itong pinuntaan nito. Pag may problema yung puso, tatanggalin yung bara. Amen? Para dumaloy ng mabuti yung blood, mag-circulate. Tama po ba ako? Now, an open heart, hindi mo mararanasan ng tunay na revival kung ayaw mong pabukas ang puso mo sa Diyos. At pag binuksan ng Diyos ang puso mo, tatanggalin ng Diyos, no, sabi, tatanggalin ng Diyos ang lahat ng karumal-dumal na bagay doon. Amen po ba? Grabe ang Tagalog, no? Karumal-dumal. Intindihan po ba natin yun? Kasuklam-suklam. Karimari-maring. No? Nakakakilabot. Nakakadiri. Grabe, no? Hello? Andiyan pa ba kayo? So ready po ba tayo pa-operate yung heart natin kay Lord? Palakpakan po natin ng Panginoon. Offer your lives to Him. Aalisin ng Diyos, God will remove all sins. No? Sa verse 19, ito po, napakagandang attitude na pinakita po. No? Sabi dito ni kay Hezekiah. Sabi dito, the right attitude of Hezekiah, a heart seeking to God. No? Sabi doon, dahil hinahanap niya ang Diyos, hinahangad niya palagi ang Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat ito tayo. Para dumaloy doon ng mabuti sa puso natin ang paghahanap sa totoo at tunay na banal na Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Number 2. Basahin po natin number 2. Ay, ang hina. Repentance. Basa po tayo. Ready, go. Yan. Kasi, i-restore ng Lord, no? Ang Jerusalem, i-restore ng Lord. Pero nandun yung mga priest na mga nauna na gumagawa ng karimari-marim sa Diyos, no? Na hindi nakalugod-lugod. Ang sabi doon, lahat ng ginagawa nila sa paningin nila ay tama. No? Kala nila tama. Pero sabi ng Panginoon, para mapawi ang galit, sabi ni Hezekiah, magpalinis tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos
Pagkatapos binuksan ang puso mo, then repent. Yung intent ba, yung may intensyon na talagang gusto mo nakipag-covenant si King Hezekiah sa Diyos na sila ay mag-aayuno, sila ay magfa-fasting, no? Bago nila gawin yung kanilang festival, yung celebration na yon. Now, ang sabi po doon, maging yung ating pagre-repent, no, is to turn away from our sins, no? Ang pagtalikod mo sa iyong kasalanan. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin noong tayo makasalanan pa. Ang sabi doon na dati ang buhay natin ay nasa kadiliman, pero dahil sa himala at biyaya at awa ng Diyos, si Jesus ay namatay. Pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Mula doon sa kadiliman, tayo ay inilipat na ng Diyos sa kaharian ng kaliwanagan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Because for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Bagamat tayo dapat papunta na sa impyerno, pero isinalba, ni-revive tayo ng ating Panginoon Jesus. Dinala tayo ngayon sa kaliwanagan at tayo po'y matutunan natin mag-repent. Pagsisihan ang ating mga kasalanan. There's a call for revival. But kailangan natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. No one can serve God. No one can serve the true God with an unholy life. Amen? Hindi mo mapaglilingkuran ng Diyos na merong karumihan, katiwalian sa puso mo. Lalo na kung ang relasyon mo ay sira sa Panginoon. Amen po ba? So, how can we, paano po tayo na mare-revive? Ang sabi doon, paano daw po kailangan natin magbalik loob sa ating Panginoon. Amen? Now, next, number 3. What does God require for us for a revival? Ano daw po? Now, let's read together. Ready, go. Ay, lakasan po natin. Ready po bang basahin ng naririnig ng ilong nyo? Ready, go! Amen. Remove in his unfaithfulness while he was king. We have prepared and consecrated all the articles. Ano sa buhay natin na dapat natin i-consecrate? Hello? Baka naman kinakailangan ng mata natin, ipalinis natin. No? Hindi na nakikita yung mali. Baka naman yung tenga natin may malaking barado na. Kaya hindi natin naririnig ang salita ng Diyos. Baka naman tong bibig natin, marami nang lumalabas na salita na hindi kaaya-aya sa Diyos. Ang kamay, ang paa, kung saan-saan nakakarating na ang katawang ito. Lahat ng articles, lahat ng parte ng buhay mo, kung gusto mong ma-revive, kung gusto mong i-restore ng Panginoon ang buhay mo, ang sabi doon, consecrate. Linisin mo, palinis mo sa Diyos ang lahat ng parte ng buhay mo. Naiintindihan po ba natin yon? Everything, ang sabi doon, lahat ng bagay na yan ang ginawa ni Hezekiah, pinalinis niya, binanal, inialay sa ating Panginoon. He did
Sabi doon, and he did that which was right in the sight of the Lord. At yung po ang mabuti. Yung po ang mainam, mga kapatid. Nagkaintindihan po ba tayo dito? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 4. Now, basahin po natin ng malakas, ha? Ready? Go! Praise and worship. Pagkatapos, ay nagpatira pa, sumamba. Naawitin ang papuring likha ni Haring David. Buong galak silang umawit ng papuri, nagpatirapat sumamba sa Diyos. Tingnan niyo po yung sinabi, pagkatas ng hari naman, ang kanyang mga kasamay nagpatirapat sumamba. Inutos ng hari, kasi yan ng mga pinunong kasama ng Levi, na awitan na ang Panginoon. Kasi nalinis na eh. Hello? Ikaw ba makakapagbigay ka ng papuri kung punong-puno ng karumihan ng puso mo, ng galit, ng sama ng loob, paghihiganti, poot, lahat? Amen? Hindi ka makakapag-praise and worship kay God. Na hindi mo nga masasabi, praise the Lord. Punong-puno ka nga ng galit eh. Paano mo masasabi? Ang sabi ng Bible, hindi pwedeng lumabas sa isang bukal, no? Sa isang tubigan, ng isang maalat at isang matamis na tubig. No? Hindi maaring mangyari yun sa isang puso mo na punong-puno ng karumihan ay lalabas ang papuri sa Diyos. Pero after that na nilinis sila ng Panginoon, and then King Hezekiah, inutos niya, siya at ang mga kasama niya magbigay ng papuri sa Diyos. Can we shout, praise the Lord all together? Ready? 1, 2, 3. Ang hina naman. One more time. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen? Bakit? Pag hindi ka makasigaw ng praise the Lord, there's something wrong. Amen po ba? Kanina, praise and worship, hindi ka makapag-worship, there's something wrong sa puso natin. Hindi mo maibigay ang tunay na pagsamba sa Diyos. But God is giving us a chance today. Number 5. Ready? Go! Prayer. Say it again. Prayer. Then verse 18, but Hezekiah prayed for them. The priests and the Levites stood to bless the people, and God, again, ano sabi? And God heard them for their prayer, reached heaven, His holy dwelling. Wow! Ibig sabihin, pagkatapos nila nag-repent, pagkatapos nag-concentrate sila, nilinis, sinugasan ng kasalanan, pagkatapos nag-worship, and then number 5, nag-pray. Nung nag-pray kay God, ano daw po ang sabi, resulta? And God heard. Amen? Pinakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin, kapatid, baka naman po tayo, kaya kahit anong luhod, no, tira pa, tumbling, somersault ang ginagawa natin sa prayer, hindi mangyari. Baka naman may problema pa. But the Bible says, pagkatas gawin nila King Hezekiah ang lahat ng yan, dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Bakit? Nakaabot na sa langit ang kanilang panalangin sa dwelling place, sa holy place ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ng malakas ang Diyos. Gusto niyo po ba ang prayer natin ay makarating sa kabanal-banalan ng luklukan ng ating Diyos? Amen po ba? Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. So yun lamang po sikreto, hindi malupit ang Diyos. Amen? Hindi malabong kausap ang Diyos, hindi mahirap kausap ang Diyos, hindi po maramot, hindi mayabang ang Diyos. Hindi kagaya nating tao, teka muna, may kasalanan ka sa akin, bayad ka muna ng utang, tsaka tayo mag-usap. Hello? Pero ang Diyos, ang dami nating atraso. Pero kapag ginawa mo itong mga bagay na ito, nagpakumbaba ka, nagpalinis ka, binuksan mo ang puso mo, amen, nagrepent ka, and then you pray. Sabi ng Panginoon, diringgin ko. Bakit? Nakaabot sa langit yung panalangin mo. Hello! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! And then next, Word of God, syempre.
Word of God. Say it again. Word of God. No? Ano sabi doon sa verse 20? Ready, go. In everything, amen. And commands, he sought heartedly. And so he prospered. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen po ba? Naintindihan po ba natin itong verse na to? Na sinabi, this is what Hezekiah did, no, through Judah, doing what was good and right and faithful before the Lord is God. He did. Gumawa siya ng mabuti. Buong tapat niya ginawa. Ang bagay nito sa Diyos, hindi lamang yun. Sabi din, in everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience. Hello, sabihin natin, obedience. One more time, obedience to the law and the commands of God. Napakasimpleng bagay. Ginawa niya ang nararapat. Buong tapat, faithfully, sabi doon, no? Ang pagsiserve kay God, pagsunod sa Diyos, sa kanyang salita at inutos, napakasimple lang po lang pala. Amen? Paglilingkod sa Diyos. Yan. Ang sabi doon, pagsunod sa Diyos. Dahil imposibleng paglingkuran mo ang Diyos kung meron pang bara sa puso mo. Kung meron pang mga bagay na hadlang. And then, ang sabi doon, wholeheartedly. Sabi dito, he sought his God and worked. Sabihin nga po natin sabay-sabay, and work wholeheartedly. And so, he prospered. Sabihin nga po natin, wholeheartedly. Buong puso, hindi half-hearted. Buong puso niya ang sinunod ang Diyos. Kaya, he prospered. Sino ditong nais na sumagana ang buhay? Hindi lang po sa financial, parang si Ate G lang. Alam mo, Ate G, ganitong gagawin natin. Siya lang nagtaas eh. Sino pong nais na i-prosper ng Lord? Taas ang kamay! Ayan, marami na akong kausap. Na? Wholeheartedly. Sabihin mo sa katabi mo, serve the Lord wholeheartedly. Come on, lakasan mo. Pero wag mong sigawan. Serve the Lord wholeheartedly. Amen? Palakpakan natin ang pag... And then lastly, syempre, ang revival, ang calling ng revival ay para po sa lahat. Okay. Unity. Say it again. Unity. Pagkakaisa. Alam niyo po dito, hindi lang si Hezekiah ang nagtrabaho. Hello! Hindi lang ang pastor. Hindi lang si life group. Hindi lang yung intercessor. Lahat sila ay sama-sama together. Ginawa ang bagay na to. Not even, hindi lamang yon, maging ang family. Ito po ang calling po. Sa mga tatay na narito, pamunuan niyo po ang inyong family. Pamunuan niyo po ang iyong tahanan. Doon po sa inaral natin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? And God will prosper you. Amen? Gawin po natin ito. At ito ang nais ng Lord. Family na dapat i-concentrate. You may lead your family in prayer. You may lead your family in the Word of God, listening the Word of God. You may lead your family in repentance. You may lead your family in worship. And to serve the Lord wholeheartedly. Palakpakan na po natin. So, pagkatapos natin aralin ang lahat ng ito, ready na po ba tayong ma-revive? Tumayo po tayong lahat. Can we give the Lord
a big clap of praise? Yung malakas, come on. Kahit ilang segundo. Praise the Lord! Praise the Lord! Come on! Praise the Lord! Hallelujah! Glory, glory, glory! Come on! Praise Him! Praise Him! Praise and worship the Lord your God. If you want to be revived, if you want to do that God will do something new, praise and worship Him. Hallelujah. Oh, come on. Oh, Jesus. Praise God. Susumamo pag-indakatin mo, ikaw ay mamasdan, magkanihikaan, sa'yo ay kumisasan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Come on, everybody. Sa uling pagkakataon, sabihin po natin with all our hearts, wholeheartedly, loobin mo ang buhay ko ng iyong dasdapat sinta. Walang hanggang mga hari ka, O Diyos. Only the congregation louder. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Aluyan ng walang hanggang mga papuri at pasang. Magari ka, O Diyos, ngayon at kay itaas niyo po ang inyong mga kamay. Maghari ka. Come on, yung dalawang kamay po natin, tanda ng pagsuko. Yan po'y tanda ng pagsuko. Maghari ka. Yes, Lord, we are inviting God. Inviting God. Inviting God. Oh, Lord. Lord. Oh, God. Maghari ka. Maghari ka. Oh, God, reign. Oh, God, reign in our hearts today. Oh, God, reign. Our God, reign in my family. Come on, let us invite the Lord to reign in our lives. Ideklara mo
saan mo gusto, parte ng buhay mo, ang Diyos ay maghari. Come on, nais kong maghari ka, O Diyos, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa negosyo ko. Maghari ka, maging sa partner in life, sa asawa ko. Lord, maghari ka sa mga anak ko. Maghari ka, Panginoon, sa loob ng tahanan, sa trabaho. God reign. Come on, come on, come on. Welcome the Lord. Everyone. Lahat tayo, lahat tayo. Come on. God reigns. Even here in the church. Even here in the church. God reigns. God reigns. God reigns. Oh, maghari ka. Maghari ka. Oh, kagalingan. Pagarian mo ang katawan ng babae, ng lalaki na narito. Ibigay mo, O Diyos, ang kagalingan sa kanila sa oras nito. As in the relationship, kung ikaw man ay dumaranas ng broken relationship, come on, God reign. Invite Him to reign in your relationship. And God will restore. And God will revive your relationship. Oh! Oh! Revival sa iyong anak. Namong problema ka sa iyong anak. Come on! Revival comes. God will restore your relationship with your children, with your relatives, sa iyong biyanan, sa iyong manugang. Oh, yes! Oh, oh, oh. Kagalingan. Miracles! Miracles! Healing! Sa iyong puso, sa iyong blood problem, sa iyong mata, sa iyong tuhod, sa iyong buto. Oh God, sakit sa iyong katawan, sa iyong tiyan, sa iyong batok. Now, God reigns. Ang Diyos ay naghahari. Welcome Him, and you will be revived for a better person, a new life, bagong katawan, kalusugan, relationship. Oh God, yes, Lord. Now, it's happened because you allowed God to reign in your hearts. Salamat to Lord, at ikaw ang lumuklok. Ikaw ang umupo sa aming puso. Believe in the Lord. Believe in the Lord. Because God, He restores everything. God restores everything for better. For better. Oh.